So as nakapag-set up na rin tayo. At kung mag-aalala man kayo sa tarp natin, kung mabubuwal siya o mapupunit, kayo mag-alala, proven and tested ko na to. Bagyong Christine. Signal number 3, kasama pang ulan, hindi na tinag, walang kahit isang punit. Meron pa pala tayong isang problema. You'll be just fine. You'll be just fine. Welcome sa Stokwa, ang kwento ng mga budget meal adventures. Nasa Pagudpud tayo ngayon at dito tayo maghahanap ng susunod nating camping spot. Habang dumadaan ang bagyong Pipito, galit na galit yung dagat, malakas ang hangin pero wala pang ulan. Tingnan natin kung ano mangyayari sa atin sa adventure na to. Tayo sa lakas ng hangin. Nagkasundo kami ni Clyde na dito na tayo magpupwesto sa tinatawag nilang Little Batanes dito sa Pagudpud, para rin matesting natin yung ating shelter making skills dahil wala masyadong palangga dito sa hangin. Ngayon ay napakalakas, pero wala akong nakikita makapal na ulap na paparating. So sana walang ulap or ulan, kasi itong hangin, hanggat hindi naman kami nababasa, kaya naman ma-survive to eh. Survival camping tayo ngayon mga kaibigan. Tingnan natin kung ano-ano mga magiging kaganapan. Pero bago yan, i-tour ko muna kayo dito sa Little Batanes. Meron pa kasi ditong babaan kung gusto nyo mas lumapit pa sa dagat, at merong cove sa baba. Ilang beses na ako nakapunta dito, pero ngayon ko lang naranasan yung ganito kalakas na hangin. Sobrang lakas, kahit sa salita mo, yung laway mo automatic nalalabas sa bunganga mo eh. Grabe, ang hirap lumakad. Ayun yung cove, pero hindi na tayo bababa doon at hindi na natin susubukan na mag-spot doon dahil hindi natin alam kung gaano pa kalakas yung parating na hangin dala ng bagyong Pipito, at baka abutin ng tubig doon.
natin sa camping natin sa Paway Sand Dunes, meron tayong dalawang problema. Una, wala na tayong pagkain. Pangalawa, yung mga ilaw natin hindi na charge. Ang tanging pwede ko na i-charge ay ito, dahil meron siyang built-in na USB port or rechargeable. Kaso yung dalawa nating battery para sa ating video light ay hindi ko dala yung charger. So kailangan natin kumilos na mabilis para hindi abutan ng dilim. At charge na natin to gamit yung ating bagong power bank, 60,000 milliamperes na fast charger. Ano ba to? Si Mrs. ang bumili. Babin yung brand. Solid, napakakunat. Dalawa kami lagi nagsishare ni Brother Eli. Hindi namin nalolobat. So kasya siyang magdalawang camping. Pangalawang araw na natin, 66% pa. Kung hindi na talaga natin na may tutuloy. So far okay naman na yung itatayo natin. Kahit pa paano tumitindig na, meron na space sa loob. Kailangan na lang natin itali yung mga pumapagpag na part ng tarp. Oh madali, oh madali. So guys, nakapag-set up na rin tayo. At kung mag-aalala man kayo sa tarp natin, kung mabubuwal siya o mapupunit, kaya mag-alala, proven and tested ko na to. Bagyong Christine. Signal number 3, kasama pang ulan, hindi na tinag, walang kahit isang punit. Naalala ko lang, kung makatulog ako ng buong gabi ang nagpapagpag ng ganyan. So sa setup natin ngayon, medyo masikip, pero maluwang pa rin kumpara sa kung 3x3 yung tarp natin. At di hamak na, mas komportable sa loob kumpara kung nakatent lang tayo at ganito kalakas ang hangin. Ilalatago muna yung ating inflatable bed para komportable naman yung ating upuan.
Although malambot naman dito sa loob dahil kita mo, piniling ko talagang madamo yung spot. At hindi tayo magugutom tonight at hindi tayo mapupuyat dahil bumili na ako ng dinner. Bumili ako ng Mickey at empanada. Pag napunta kayo ng Pagod Food, huwag yung palampasin ang Mickey at empanada. Empanada sa Willac Food House. Yan ang the best empanada na tikman ko talaga. Wala, La Union hanggang Ilocos, hanggang Pagod Food. Sa Willac Food House, the best. Muna tayo. Dapat maliligo ako sa ulan dahil wala pa akong ligo ng 2 araw eh. Dahil nga galit tayo ng camping sa Paway, San Judes. Diretso tayo ng Pagod Food. Kaya lang walang ulan ngayon dito. So bisa na tayo. Kahit pa paano mabawasan yung amoy camping natin. Medyo lumiliit yung space ng ating loba. Sabi lumalakas yung hangin, mas lumulundo siya. Kasi yung tukod hindi naman siya nag-iba ng posisyon. Ito kasi lakad namin na to matagal ng planado dahil nag-leave si Clyde ng 5 araw. Tapos nagkataon na pumasok yung bagyo. Since nandito na siya sa Pangasinan at ang daan ni Pipito ay sa Central Luzon, mas pinabuti namin umakyat ng norte para maiwasan yung mas malakas na hagupit. Kaya dito kami napunta sa Pagod Food. So hindi talaga ito planado na mag-camping kami sa Bagyo. Pero since na-experience naman na natin, medyo kampante na tayo. Saka gaya nga na sabi ko dati, training ng isip para sa mga pagkakataong talagang kailangan mo maging kampante. Meron ka ng, ako personally, meron na akong instinct na or meron na akong reflex na maging kampante kahit na alanganing sitwasyon, since na-experience ko siya sa pamamagitan ng pagkakamping sa ganitong panahon. Ang kagandahan sa empanada ng Willac, yung kanilang palaman di ganun galinsa talaga. Talaga nakabalot pa dun sa bituka ng baboy. Tapos ibiyakin lang nila kapag lulutuin na. Talaga. Meron pa tayong Mickey, kaya lang naramdaman ko na yung antok at pagod dahil 2 hours lang yung tulog natin sa last camp natin. Lahat ng gamit natin na hindi pwedeng mabasa nilagay ko na sa dry bag. Tapos nilinis ko na rin yung extra space dito sa tabi natin dahil baka any moment ay makisilong si Clyde. At least meron na siyang naka-ready space. Yung Mickey natin na tira, siguro midnight snack mamaya pag nagising tayo sa Bagyo, para meron tayong
pagkain habang binabagyo. Tulog muna tayo. Marado naman magigising tayo mamaya eh. Good night everybody. Nangyari na nga ang inaasahan. Gising tayo bigla dahil nabuwal yung isang tali ng ating tarp. Naayos naman natin at na-reinforce natin. Bigla lang basang-basa tayo. Buti na lang meron pa tayong extra damit. Papalit muna tayo. Okay na. Subukan na natin matulog ulit. Basta yung ating inflatable bed, pero buti na lang meron pa siyang side B kasi nga nakatupi siya. So yung loob ng tupi, tuyo. Subukan natin matulog ulit. Good morning. Nakabawi din ang tulog. Ay lang bangon tayo kagabi. Tapos ito kasing tukod natin sa loob parehong bagsak. Kaya parehong tama sa atin ang tarp. So ginawa ko, binuka ko na lang tong ating inflatable bed para yung kalahati sumasangga dito sa tarp. Matangga sa tarp para hindi tayo nababasa. Yun nga lang, dahil nabuwal tong sa gilid natin, open na siya, kaya umaanggi yung tubig. Pero mas okay na yun sa yung tarp ay sumasayad sa mukha natin. Tapos tungkod natin, nung nagkaroon ng chance, tinali ko sa labas. Ayan, naging stable na siya, hindi na bumabagsak. What a night! Yun nga lang yung tarp natin, sumuko na. Dami na niya mga punit na grommet. So huling servisyo na niya sa atin. Matibay siya, in fairness. Sadyang malakas na talaga yung hangin kagabi. Dalawang bagyo, bumigay din siya. Solid. Ito pa rin bibiliin ko unless makahanap ako ng mas lightweight sa kanya at kasing size niya. Buti na lang hindi ko kinain yung Mickey kagabi. Mayroon tayong almusal ito. Harvest lang tayo ng panggatong natin. Mga maliliit na dry na sanga lang yung nasa puno pa para hindi sila soaked or hindi babad sa basa. Kasi pag nasa ground, yun yung mga sobrang basa kahit tuyo yung, kahit dead yung sanga. Tapos yung main panggatong natin, mga maliliit na sanga na lang nung patay na agoho tree na ginamit nating pang gawa ng pegs. Maliliit lang yung panggatong natin dahil mag-iinit lang naman tayo ng ulam. Hindi naman tayo magluluto. Tsaka para mas mabilis silang maglihab.
dahil kulang yung airflow nitong isang butas natin na to, mamatay yung apoy. Gumawa pa tayo ng isa dito sa kabila. Since dalawa na yung butas nila, sana mas malakas na yung airflow. Hindi natin ito susukuan. Kailangan makakain tayo ng mainit na milky. Lagyan natin ang kanal for airflow. Sasakal yung apoy eh. Nilakihan ko na kasi yung butas, so nadama yung tunnel na ginawa natin kanina. Wala nang pasukan ng hangin. So ang nangyayari lang, nasasakal lang sa ilalim yung apoy. Hindi ko naman siya may lagay sa ibabaw dahil mamamatay ka agad. Wala, napakalakas ng hangin. Sa wakas mga kaibigan, tayo ay makakakain na ng mainit na Mickey. Yes! Woo! Ayan o, umusok-usok pa. Yes, napainit natin siya. Hindi siya umulo pero napainit natin. With chili oil. Wakas! Buti na lang nag-take out tayo at hindi natin naisipang magluto. Dahil kung hindi, kung sa frustrated na tayo, gutom pa tayo. Hanapin nyo yung Mika's food house sa tawag nito, sa bayan. Tapos merong nilagang itlog. Yung first naman hindi na panis kasi malamig magdamag. Worth it, ang pagod. Sarap sa tiyan. Ngayon, may mga tanong siguro sa inyong isipan. Bakit ko pinapahirapan ang sarili ko para sa pagpapainit ng Mickey? Well, una-una, wala sigurong kukontra sa akin na napakasarap ng mainit na pagkain sa umaga, lalo pag ganito ang panahon, diba? Pangalawa, nasabi ko na ito noon at para sa mga bago sa channel natin, ulitin ko ulit, ito namang mga ginagawa ko ay hindi para makapag-content lang. Aminin ko noong una, oo. Pero ngayon, nasa stage na ako na gusto kong natututo ng mga ganitong bagay bilang preparation. Sabi nga walang kalabisan ang preparasyon. Mag-prepare ka hanggat kaya mo. So, mag-prepare tayo ng mga ganitong
skills. Hindi pwedeng porque nakapagsigalang ako sa isang lugar na maganda ang panahon, maganda ang paggatong, ay hihinto na ako. Kagaya ngayon, napakahirap magsiga sa isang binabagyong lugar. So kailangan ko ma-experience para matutunan ko. At syempre meron din yung mga magtataas ng kilay, no? Kung naglagi ka na lang sa bahay, edi sana komportable ka pa ngayong may bagyo. Yun ang point eh. Yung mga paghihirap ko sa mga camping, nagiging dahilan para mas mamiss ko yung comfort ng bahay. Ngayon, pag nasa bahay ako kasama yung mag-ina ko, mas na-appreciate ko yung mga comforts na hatid nung pag-stay sa bahay, pagiging madali ng buhay sa bahay. At syempre mas na-appreciate ko yung oras ko with my family, kasi doon walang paghihirap. Nagatid din si Clyde pala ng kanyang nilutong grilled 3-day-old pork meat. First naman, hindi lasang sira yung karne. Tatlong araw na kasi sa ako plus niya yan eh. Ganito pala ako maghugas ng mga kainan kapag wala tayong water source. Almost lapit na. Pwede na yan. Sa bahay na lang linisin. Ganda ng setup ni Clyde, oh. Hindi masyado mapagpag yung tarp. Yun nga lang, problema dahil maliit yung tarp niya, basa siya kagabi. Hindi naman siya sumilong sa atin. So yun ang panindigan yung kanyang kanyang setup. Tapos yung kanyang stove, yung ihawan, hindi naman niya ng forma para nakalapag sa lupa at magamit pa rin. May ganyan ako eh. Kaya lang pangit ihawan. Kahit na maliit lang yung ihaw mo, pangit. Kung mabibili kayo, yung malaki na lang. Tapos yung pegs, yung mga libre sa tarp, hindi ubra yan sa malakas na hangin. Kaya kawawa din siya kagabi dahil panay baklas yung kanyang pegs dahil sa lakas nga nung hangin nahahatak. Maganda talaga yung pegs na either yung sobrang haba or yung tatlo yung sides na may mga kanal. Yun yung gamit natin na naiwan naman natin. Pero buti na lang din kasi kung yun yung ginamit ko kagabi, nabulok din yun. Maiksi lang kasi. Maigi pa rin yung gumawa ng mahabang kahoy na peg kapag ganitong sobrang lakas na hangin. Kung gusto nyo mapanood yung experience ni Clyde dito sa kanyang setup, yung kanyang channel ay Ako Si Clyde. Yan. Madalas kami magkasama yan kasi magkasama kami sa Freedcon Intercoms Philippines. Isa siyang ambassador habang ako naman ay nagagawa ng commercial. Kaya direct Chino yung pangalan ng ating channel.